Saglit, huwag ka muna mag-scroll, ipag-pray muna kita. Pero bago kita ipag-pray, siguro ikaw yung tao na tinatanong mo kung bakit mo pinagdadaanan yan, kung bakit ikaw pa yung dumadaan sa pagsubok na yan. Bakit hindi yung ibang tao? Bakit sila okay? Bakit sila walang problema? Pero bakit ako dumadaan sa pagsubok na to? Ipag-pray natin yan. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, salamat Panginoon sa oras pong ito. Kasama ko po muli yung kapatid ko na nasa kabilang screen. Lord, hindi ko po alam kung ano po yung specific na pinagdadaanan ng taong ito. Hindi ko po alam, Lord, kung ano po yung kanya pong kinakaharap ngayon. But Lord, ikaw po ang siyang tanging nakakaalam ng problema niya ngayon. Lord, maybe napatanong siya kung ano ba talaga yung purpose, kung bakit mo siya pinapadaan. Lord, bakit mo inalaw yung pagsubok na meron siya ngayon. Lord, isa po sa mga gusto mong ituro sa amin, lalo na po sa taong ito na nasa kabilang screen. Lord, you want this person, Panginoon, na i-humble mo siya, Lord God, na baka, Lord, dumating yung point sa buhay niya na nakalimutan ka, Panginoon. Dumating yung point sa buhay niya na hindi siya naging dependent sa iyo, Panginoon. Lahat kami, Panginoon, dumarating po sa ganong pangyayari sa buhay po namin. So right now, God, hayaan po ninyo ang taong ito na nasa kabilang screen. Ipaalam niyo po sa kanya ang inyong purpose kung bakit po niya ito pinagdadaanan, Panginoon. Masakit man, Lord, mahirap. But Lord, alam ko po na nalalaman niyo po yung sakit na nararamdaman niya. Nalalaman niyo po yung bigat na nararamdaman niya, Panginoon. For you know everything, Panginoon. You know all things, Lord God. Walang bagay na hindi mo alam, Panginoon. Wala po kami maitatago sa iyo, O Diyos. Lord, kung taong ito sobrang frustrated na siya, Panginoon, sobrang down na siya, Lord God, na napapa-question na sa iyo, Panginoon, na kung talagang mahal ako ng Diyos, bakit ko to pinagdadaanan? Bakit ako dumadaan sa sitwasyon na ganito? Bakit yung ibang tao okay naman sila? Bakit wala silang problema? Lord, I pray for this person. Payapain mo ang kanyang puso, Panginoon. Lord, palakasin mo siya. Lord God, ipaunawa mo sa kanya ang purpose at plano mo sa kanyang buhay. Inaayos mo siya, Panginoon. Hallelujah. Lord, right now, iparamdam mo sa kanya yung pagdidisiplina po ninyo na may pag-ibig, Panginoon. Dahil sabi sa salita mo, Lord, ang inyong mga anak, Panginoon, ay dinidisiplina po ninyo. Kaya Lord, naniniwala po ako na yung pinagdadaanan ng kapatid kong ito po ay dahil mahal na mahal niyo po siya. Marahil, Panginoon, ito po ay bunga, Panginoon, ng mga pagkakamali po namin, Lord God. But Lord, sabi salita mo na hindi mo na inaalala yung aming mga kasalanan, Panginoon. Lord God, bagkus, Panginoon, ang nais mo sa amin, ilapit namin sa iyo ang buhay namin, isuko namin yung buhay namin sa iyo. Kaya Lord, I pray for this person, Panginoon. Hayaan po ninyo maging kalmado ang kanyang puso, maunawaan niya yung purpose mo po sa kanya. Naniniwala ko marami kang tinuro sa kanya, marami kang binabago sa kanya, Panginoon. And Lord, help this person to submit to you, God, na to surrender everything to you. Salamat po, Panginoon. Minsan pa, patuloy ka pong magpakilala sa buhay ng taong ito. Lord, we thank you, we honor you. In Jesus' name, Amen and Amen. Hindi ko alam kung ikaw yung tao na yon na natamaan na sa word ni Lord or din sa prayer natin. But, ang gusto ni Lord, matutunan mo ano yung dapat mong matutunan. Lahat tayo dumadaan talaga sa problema, sa matinding pagsubok, alam niyo yun, napakatindi. Pero alamin natin, Lord, ano po ba ang itinuturo mo sa akin? Ipapaalam ni Lord sa iyo yan. The moment na lumapit ka sa Panginoon, the moment na isurrender mo lang lahat kay Lord, lahat yan may purpose. Lahat ng pain mo ngayon, may purpose si Lord. Kaya, always submit to God, always surrender to God. Naniniwala ako, hindi na lang ni Lord yung pagsubok na yun kung hindi mo yan kaya. Basta, always remember that Jesus loves you. God bless.